Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Mainit nga na tinanggap itong si Annalyn Santos sa muli niyang pagbabalik dito sa Apex Hospital. At dito naman na napayakap ng husto itong si Zoe dito kay Annalyn. Dahil sa ngayon ay may makakausap at may masasandalan na nga daw itong si Zoe. Yan naman ang sabi niya sa kanyang sarili. Dahil kinukuha nga ni Zoe ang loob dito ni Annalyn nang sa ganon ay may mapagsabihan siya ng kanyang mga problema. Dahil alam niya na tila wala na nga siyang kakampi dito nga sa Apex Hospital. At dito naman nakiusap itong si Giselle kay Annalyn na kung pwede sana ay samahan siya nito upang puntahan si Moira sa presinto. Dahil gusto daw makausap ni Moira itong si Giselle dahil nababalitaan nga raw nila na ito ay nagbago na di umano at gustong humingi ng tawad dito nga kay Giselle. At dahil hindi masasamahan itong si Giselle ni RJ dahil sa masama nga ang pakiramdam nito, ay dito naman na nakiusap si Giselle kay Annalyn na kung maaari siya na lamang isama nito doon sa kulungan. At agad naman na pumayag din itong si Annalyn dahil alam niya na gusto niya rin makita itong si Moira. At nang makaharap na nga nila ni Giselle at Annalyn itong si Moira, ay dito naman na humihingi nga ng tawad itong si Moira kay Giselle. Subalit ang tugon dito ni Giselle sa kanya na hindi basta ang mapapatawa ni Giselle itong si Moira dahil abot hanggang langit ang galit niya nito, lalo pat siya ang sinisisi ni Giselle na kung bakit nasawi ang kanyang papa. At dito na sumagot si Moira kay Giselle na kung pwede sanang lumuhod siya upang mapatawad lamang siya dito ni Giselle. At ang sabi naman ni Giselle, may isang kondisyon siyang ibibigay kay Moira at mapapatawad lamang niya ito basta't magsasabi siya ng katotohanan na kung sino nga itong mga nabanggit niya na mga kakampi at mga galamay niya sa labas. At kung sino rin itong nagbibigay ng pera sa kanya upang utusan na ipatumba nga itong kanyang star witness na si Dax. At tila napatigil sa pagsasalita itong si Moira dahil sa sinabi naman dito ni Giselle. At hanggang tiningnan niya itong si Giselle at ganon din naman itong si Giselle. Tiningnan niya kung gaano talaga nagsasabi ng totoo itong si Moira at pakiramdam talaga ni Giselle na ito'y hindi nagsasabi ng katotohanan. At dito na sinabi ni Giselle kay Moira na hindi nga daw niya ito mapapatawad hanggang sa mabubulok na lamang daw sa pagkakakulong itong si Moira dito sa loob ng kulungan. At agad na umalis itong si Giselle. Subalit naiwan nga itong si Annalyn at sinubukan naman dito ni Moira na kausapin si Annalyn at sinubukan din niya itong humingi ng tawad kung mapapatawad nga ba siya ni Annalyn. At ang sagot dito ni Annalyn na hindi pa daw siya handa na patawarin itong si Moira sa ngayon dahil sa dami nga naman ng mga kasalanan ni Moira ay mahirap nga naman ito mapapatawad lalo pat malaki ang kasalanan niya dito nga sa ina ni Annalyn na si Lynette. Samantala, nang makauwi na nga itong si Annalyn dito sa kanilang tahanan ay agad na naikwento ni Annalyn kay Lynette at Carlos na gusto sanang patawarin ito ni Giselle subalit may isang kondisyon na sabihin nito kung sino man itong mga galamay na sinasabi ni Moira sa interview. At tila kabado naman itong si Carlos at hindi niya nagustuhan ang ibinalita ni Annalyn sa kanya. Kaya naman nagpasya itong si Carlos na dalawin ito si Moira kausapin. Subalit walang kaalam-alam itong si Carlos na naroon din itong sina Giselle at Annalyn. Kaya magkakaalaman na nga ba kung sino itong mga kakampi na sinasabi ni Moira. Kaya binantaan niya ito na huwag daw siyang subukan. Yan lang po ang karagdagang latest update at maraming salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. At huwag po sanang kalimutan i-like at subscribe ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!